Ninakaw ang lahat sa kanya. Sa iisang kama, walang hiyang nagtatawanan ang lalaking pinangakuan niya ng bukas at ang babaeng mayaman. Basura ka na, Christina. Wala kang kwenta. Ang malupit na sigaw ng taksil niyang nobyo. Ngunit isang itim na sasakyan ang huminto, nag-alok ng malamig na kontrata, kapalit ng kanyang kalayaan. Babangon siya. Kahit sa impyerno pa mag-umpisa, makakaya-kaya niyang buuin ang sarili sa palasyong puno ng yelo at puot. Umalis ka na sa pamamahay ko, Christina, dahil pabigat ka lang at hinding-hindi ko sasayangin ang kinabukasan ko sa isang babaeng lunod sa utang ng patay niyang ama. Ang malupit na tinig ni Marco ay umalingaw-ngaw habang nakatayo si Christina sa panginginig ng kanyang mga kamay. Mahigpit niyang hawak ang isang nakabalot na lalagyan ng mainit na sopas na ipinagluto niya sana para sa kaarawan nito, gamit ang huling barya sa kanyang bulsa. Tila naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak sa mga unang segundo. Isang matinding paninikip sa kanyang dibdib ang pumigil sa kanyang paghinga. At ang pamilyar na paligid ay biglang nagmistulang isang madilim at nakakasakal na kahon. Naramdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang lalamunan habang ang lalagyan ng pagkain ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang walang lakas na mga daliri, bumagsak sa malamig na sahig habang umaagos ang mainit na sabaw. Bakit kailangang maging ganito? Kalupit ang mundo sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang magmahal ng totoo. Ang walang awang pagbuhos ng ulan mula sa madilim na kalangitan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang giniginaw na balat. Naglakad si Christina sa gitna ng basang kalsada, yakap-yakap ang isang lukot na sobrang naglalaman ng paniningil mula sa ospital. Iyon ang huling paalala ng kanyang amang pumanaw dahil sa sakit. Iniwan siya sa isang napakalaking utang na loob sa pamilya Villarreal, ang pinakamakapangyarihang angkan sa buong syudad. Bawat hakbang niya ay mabigat, tila hinihila siya pababa ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang masilungan at ang lamig ng hangin ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Hanggang sa isang mahabang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang giliran. Bumukas ang bintana at tumambad ang isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan, ang abogado ng mga Villarreal. Inabot nito ang isang makapal na folder na naglalaman ng isang kontrata. Ito ay isang kasunduan na magpapabago sa kanyang buhay. Kapalit ng pagbayad sa milyon-milyong utang ng kanyang ama, kailangan niyang isuko ang kanyang kalayaan at magsilbi bilang isang tagapag-alaga sa loob ng pribadong mansyon ng mga Villarreal. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang pluma at mabilis na idiniin ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Nilunok niya ang pait. Pinipigilan ang anumang hikbi na nais kumawala sa kanyang mga labi. Pagsapit ng hapon, nakatayo na si Christina sa harap ng naglalakihang gintong tarangkahan ng mansyon. Pagkapasok niya, ang unang sumalubong sa kanya ay hindi mainit na pagtanggap, kundi ang nakakapasong yelo ng lugar. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mamahaling marmol at matataas na kisame, ngunit walang bakas ng buhay. Ang tahimik na paligid ay binasag ng matalas na boses ng isang ginang. Si Doña Carmen, ang matriarka ng pamilya, ay nakatayo sa tuktok ng malawak na hagdanan. Suot ang marangyang damit at may mapanghusgang tingin na tila sinusuri ang bawat dumi sa katawan ni Christina. Huwag mong kalimutan kung bakit ka narito, wika ni Doña Carmen. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at pangmamaliit. Ikaw ay bayad na utang, isang hamak na tagapaglingkod. Huwag kang mag-ailusyon na bahagi ka ng pamilyang ito. Gawin mo ang trabaho mo sa mga bata at huwag kang magpapakita sa paningin ko kung hindi kinakailangan. Yumuko lamang si Christina. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa ilalim ng kanyang manggas, maingat na hinaplos ng kanyang mga daliri ang isang murang pulseras na gawa sa kahoy. Ito ang huling bigay ng kanyang ama.
Sa simpleng haplos na yon, humugot siya ng lakas, tahimik na nangangakong hindi niya hahayaang sirain ng sino man ang kanyang pagkatao. Titiisin niya ang lahat. Inalalayan siya ng isang matandang katiwala patungo sa ikalawang palapag. Bawat paghakbang nila sa makapal na carpet ay hindi lumilikha ng anumang ingay na lalong nagpabigat sa tensyon sa hangin. Huminto sila sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa madilim na kahoy. Dahan-dahang pinihit ni Christina ang hawakan at nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid na halos walang kulay. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang dalawang maliliit na figura sa gitna ng kwarto. Nakaupo sa kani-kanilang wheelchair ang kambal, nakatingin sa kawalan, ang kanilang mga mata ay tila dalawang malalalim na balon na walang sinag ng liwanag o anumang emosyon. Walang buhay, walang tinig, tanging ang mabagal na pag-ikot ng gulong ng upuan ang nagpapatunay na sila ay humihinga. Ang tahimik at mabagal na pag-ikot ng gulong ng wheelchair ay ang tanging umuukit sa nakakabinging katahimikan ng malawak na silid. Nakatayo si Christina sa gitna ng kwarto, pinagmamasdan ang kambal na sina Leo at Leia. Ang dalawang paslit ay nakatingin lamang sa malaking bintana. Tila ba ang kanilang mga isipan ay naglalakbay sa isang mundong walang makapasok. Humakbang si Christina papalapit, pinipilit na bigyan ng init ang kanyang tinig. Nagpakilala siya ng may mahinang boses, umaasang makakakuha ng kahit maliit na reaksyon o kahit isang kurap mula sa mga inosenteng mata. Ngunit nanatili silang blanko, walang emosyon, parang mga ribultong pinagkaitan ng buhay. Isang matinding kirot ang gumapang sa puso ni Christina. Sa kabila ng marangyang mga laruan at malambot na kama, ang silid na ito ay tila isang magandang kulungan ng kalungkutan. Hindi pa man siya nakakabawi sa bigat ng kanyang nararamdaman, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at matapang na pabango. Si Beatrice, ang nakababatang kapatid ng yumaong asawa ni Antonio. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang labi ay may nakapaskil na nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sino rin ni Beatrice si Christina mula ulo hanggang paa? Isang mapanlait na pagtingin na nagpaparamdam kay Christina na siya ay isang dumi sa kanilang malinis na sahig. "Oh, ikaw pala ang bagong tagapaglinis na kinuha ni Doña Carmen," wika ni Beatrice. Ang tinig ay matamis, ngunit bawat salita ay may dalang lason. "Ako si Beatrice, the aunt of these poor angels. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Christina, right? Huwag kang masyadong feeling close sa kanila. You are just here to feed them and clean their mess. Huwag kang mag-ilusyon na kailangan nila ng kalinga mula sa isang taong binayaran lang para mabuhay. Ang mga basurang galing sa labas ay hindi dapat humahalo sa mga diamante sa loob. Naiintindihan mo ba?" Yumuko si Christina. Mahigpit na kinukuyom ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang palda hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Nilunok niya ang pait ng panghihiya. Sa halip na lumaban, naisip niya ang utang ng kanyang ama at ang kontratang nagtali sa kanyang kalayaan. Tumango lamang siya ng tahimik, hinayaan ng ginang na maglakad palabas na tila isang reyna na katatapos lamang mang-apak ng isang insekto. Pagsapit ng gabi, naramdaman ng buong mansyon ang pagbabago ng hangin. Dumating ang haligi ng tahanan. Si Antonio Villarreal. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita ni Christina ang matangkad at matikas na bilyonaryo. Ngunit sa likod ng mamahaling kasuotan nito ay isang anyong pagod. May madilim na aura na tila sinisipsip ang lahat ng liwanag sa paligid. Tumayo si Christina sa isang gilid, nagbigay galang habang dumadaan ang lalaki. Subalit parang hangin lamang siya na nilagpasan nito. Ang mas nakadurog sa puso ni Christina ay hindi ang pagbaliwala sa kanya, kundi ang paglagpas ni Antonio sa nakabukas na pinto ng kwarto ng kambal. Huminto sandali ang lalaki, humigpit ang panga,
Ngunit hindi man lang lumingon upang silipin ang sariling mga anak. Nagpatuloy ito sa paglalakad, patungo sa madilim na aklatan. Kinukulong ang sarili sa trabaho at pag-iisa. Sa sandaling iyon, nakita ni Christina ang panginginig ng maliliit na daliri ni Leah mula sa wheelchair. Ang bata ay nag-angat ng kamay na tila nais abutin ang anino ng kanyang ama. Ngunit mabilis din itong bumagsak sa kanyang kandungan nang tuluyang maglaho ang mga yabag ni Antonio. Naramdaman ni Christina ang matinding pangungulila na sumasakal sa mga bata. Hindi lamang pala ang kanilang mga katawan ang paralisado, kundi pati na rin ang pagmamahal na dapat sana ay ibinibigay ng kanilang ama. Lumapit si Christina kay Leo na nakayuyuko at bahagyang nanginginig dahil sa lamig ng aircon. Kumuha siya ng isang makapal na kumot mula sa aparador. Maingat niyang inilatag ang kumot sa balikat ng bata. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Leo. Umiwas ito ng tingin at pilit na ibinababa ang balikat na parang itinataboy ang kanyang tulong. Isa itong reaksyon ng isang batang nasanay, ng iniiwan at sinasaktan ng mundo. Ngunit hindi sumuko si Christina. Hindi niya pinilit ang bata na tumingin sa kanya. Sa halip, mahinahon at puno ng pag-iingat niyang tinapik ang likod nito. Nagpaparating ng isang tahimik na mensahe na hindi niya ito pababayaan. Kinailangan ni Christina ng karagdagang unan, kaya't nagtungo siya sa bodega sa dulo ng pasilyo. Habang naglalakad sa madilim na bahagi ng bahay, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang isipan. Ano ang totoong trahedya na sumira sa pamilyang ito? Bakit tila natatakot ang isang ama na tingnan ang sariling dugo at laman? Nang buksan niya ang pinto ng bodega, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at mga alaalang matagal nang ibinaon sa limot. Habang inuusog niya ang mga nakasalansan na kahon, hindi sinadyang sumabit ang kanyang damit sa isang makapal na telang nakapatong sa isang sulok. Bumagsak ang tela sa sahig. Sa ilalim ng makapal na alikabok at mga pinaglumaang gamit, nahagip ng liwanag mula sa pasilyo ang isang pamilyar na hugis. Isang lumang gitara na gawa sa makintab na kahoy. Ang mga kwerdas nito ay buo pa, tila naghihintay na muling mahawakan at magbigay ng himig sa loob ng palasyong matagal nang namatayan ng puso. Ang alikabok na lumipad sa hangin ay dahan-dahang sumayaw sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang alikabok na lumipad sa hangin ay dahan-dahang naglaho habang maingat na niyakap ni Christina ang lumang gitara palabas ng madilim na bodega. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang malaking apron, tinitiyak na walang makakakita sa kanyang lihim na dala patungo sa silid ng mga bata. Alam niyang may panganib ang kanyang ginagawa sa loob ng isang bahay kung saan ang bawat ngiti ay tila ipinagbabawal. Ngunit ang matinding awa na bumabalot sa kanyang puso para sa kambal ay mas matimbang kaysa sa anumang takot. Pagsapit ng gabi, binalot muli ng nakakabinging katahimikan ang mansyon ng mga Villarreal. Pumasok si Christina sa kwarto ni Leo at Leah. Nakaupo pa rin ang dalawang bata sa kanilang mga wheelchair, nakatingin sa labas ng malaking bintana kung saan tanging ang malamlam na ilaw ng buwan ang nagbibigay ng liwanag. Umupo si Christina sa lapag, sa pagitan ng dalawang paslit. Dahan-dahan niyang inilabas ang gitara, pinunasan ang natitirang alikabok at sinimulang haplusin ang mga kwerdas. Wala siyang ginawang ingay sa simula. Maingat na pinakikiramdaman ang bawat nota. Nang makasiguro siyang tama ang tono, huminga siya ng malalim at sinimulang awitin ang isang lumang kundiman. Ang awiting, sa ugoy ng duyan, ay pumailan lang sa hangin. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng pangungulila sa sarili niyang ama, at may dalang kakaibang init na tila yumayakap sa nanlalamig at malungkot na silid. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang makabagbag damdaming himig, may nagbagong himala sa paligid. Ang blangkong pagtingin ni Leah sa bintana ay unti-unting nabasag.
Dahan-dahang lumingon ang munting bata patungo kay Christina. Ang paningin nito ay nakatutok sa gumagalaw na mga daliri sa gitara. Ang mga matang matagal nang natuyo ay biglang nag-ipon ng tubig hanggang sa isang mainit na patak ng luha ang tahimik na kumawala at naglandas sa kanyang namumutlang pisngi. Maging ang naninigas na mga balikat ni Leo ay unti-unting bumagsak at lumambot. Ang kanyang ulo ay bahagyang kumiling na tila sumasabay sa mabagal na ritmo ng awitin. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay dumating, naramdaman ni Christina na may natutulog na buhay sa loob ng silid na yon. Ngunit sa labas ng nakapinid na pinto, isang matangkad na anino ang natigilan sa paglalakad. Galing sa maghapong pagtatrabaho upang takasan ang sariling demonyo, napatigil si Antonio nang marinig ang pamilyar at malungkot na himig. Ang kanta ay tumagos ng walang pasabi sa makapal na yelo ng kanyang puso. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga panahong puno pa ng liwanag ang bahay bago pa man mangyari ang trahedyang sumira sa kanilang lahat. Isang mainit na patak ng luha ang walang kamalayang tumakas mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa kanyang panga nang hindi niya namamalayan. Ang haligi ng tahanan na kilala ng buong syudad sa pagiging walang puso ay tahimik na umiiyak. Sa gitna ng madilim na pasilyo, pinakikikinggan ng boses ng isang estrangherang pilit na inaayos ang kanyang wasak na pamilya. Subalit ang saglit na kapayapaang yon ay mabilis na nilamon ng isang matinding panginginig at galit na matagal na niyang ibinaon. Bakit may nangahas na buhay ng musikang matagal nang ipinagbawal sa loob ng mansyong ito? Bumukas ang pinto ng kwarto nang may matinding puwersa na naging dahilan upang mapasinghap si Christina at mapatayo mula sa kanyang kinauupuan. Sa labis na gulat, nabitawan niya ang gitara. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang gawa sa kahoy na instrumento sa makapal na alpombra. Tumambad sa kanya ang madilim at nagngangalit na anyo ni Antonio. Ang mga mata nito na kanina lamang ay lumuluha, ngayon ay puno ng magkahalong puot, takot at sakit. Unti-unting humakbang papalapit ang lalaki, nakatingin hindi kay Christina, kundi sa lumang gitara na nakalapag sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, at nanginginig ang kanyang kamay na dahan-dahang nakataas patungo rito, tila isang taong handang manira upang protektahan ang kanyang sariling sugat. Ang mabigat na yabag ng kanyang mga paa ay tila banta ng isang malaking uno. Ang mabigat na yabag ng kanyang mga paa ay tila banta ng isang malaking unos. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, biglang napatigil si Antonio nang makita ang sariling panginginig ng kanyang mga kamay. Ang nag-aapoy niyang mga mata ay napalitan ng isang malalim, sumasakal na kalungkutan na tila hinihigop ang natitira niyang lakas. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tumalikod siya ng mabilis at lumabas ng silid na iwan ang nakabukas na pinto at ang malamig na hangin ng gabi. Naiwang nakatayo si Christina. Mabilis ang pagtibok ng puso habang pilit niyang inuunawa ang pader ng sakit na bumabalot sa haligi ng tahanang ito. Sa labas ng pasilyo, nakatago sa makapal na anino, isang pares ng matatalim na mata ang nakasaksi sa lahat. May isang manipis at nakakalasong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Pagsikat ng araw, binalot ng matinding tensyon ang aklatan ni Antonio. Pumasok si Beatrice, dala ang isang tasang kape. Ang kanyang mukha ay inosente, ngunit ang kanyang dila ay nagtatago ng patalim. Lumapit siya kay Antonio na magdamag na walang tulog, nakatitig sa kawalan. "Antonio, we need to talk about that maid." Malambing ang ngunit mariing simula ni Beatrice. Inilalapag ang kape sa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang ginawa niya kagabi. She is confusing the kids. Alam mo namang traumatized sina Leo at Leah. Tapos iingayan niya ng ganon. She is manipulating them gamit ang awa, Antonio.
Baka lalo lang lumala ang kondisyon nila. Gusto mo bang mangyari ulit ang sinapit ng kapatid ko? I'm just looking out for my pamangkin. Ang mga taong galing sa hirap, gagawin ang lahat makuha lang ang loob ng mayayaman. Ang mga salitang iyon ay tila laso na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Antonio. Ang takot na muling mawalan at ang matinding pagkabalisa ay bumulag sa kanyang rasonasyon. Sa halip na pakinggan ang naramdaman niyang kapayapaan kagabi, nanaig ang pader ng pagdududa. Ipinatawag niya si Cristina. Pagpasok ng dalaga, sinalubong siya ng mga matangkasing lamig ng yelo. Walang pag-aatubili, ibinaba ni Antonio ang isang malupit na utos. Ipinagbabawal na ang anumang musika sa loob ng bahay at simula sa araw na yon, lilimitahan na ang paglapit ni Cristina sa kambal hanggang sa pagpapakain at pagpapalit ng damit lamang. Tila bumagsak ang langit sa balikat ni Cristina. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ibuka ang kanyang mga labi upang sabihing nakita niyang umiyak ang mga bata dahil sa kanta na may emosyong nabuhay sa kanila. Ngunit ang matigas na anyo ni Antonio at ang nakatagong ngisi ni Beatrice sa likuran nito ay nagpatahimik sa kanya. Bumalik si Cristina sa silidang kambal upang kunin ang kanyang mga gamit panlinis. Ang kanyang dibdib ay parang dinudurog. Pagpasok niya, nakita niya ang mga mata ni Leo at Leia na nakatitig sa kanya. Tila nagmamakaawa, nagtatanong kung bakit kailangan niyang lumayo. Pilit na nilunok ni Cristina ang makapal na bikig sa kanyang lalamunan. Lumuhod siya sa sahig upang pulutin ang mga nagulong krayola ng mga bata. Maingat niya itong inayos sa loob ng maliit na kahon, pinipigilan ang pagtulo ng luha na nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya pwedeng ipakita sa mga bata na siya man ay sumusuko na. Tahimik siyang nangako sa sarili na hahanap siya ng paraan upang ibalik ang tinig na pinilit ipagkait sa kanila. Habang palabas si Cristina ng silid, nakasalubong niya si Beatrice na nakatitig sa malaking larawan ng yumaong asawa ni Antonio. Hinahaplos ng ginang ang dulo ng kwadro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang kinyang ng tagumpay sa halip na pangungulila. Anong madilim na sikreto ang itinatago ng babaeng ito sa likod ng pagkamatay ng sarili nitong kapatid? Hating gabi, nang ang buong mansyon ay sakop na ng malalim na pagtulog, biglang nayanig ang ikalawang palapag. Ang nakakabinging katahimikan ay marahas na winasak ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga mabibigat na bagay at ang malakas na paglipad ng mga babasagin mula sa loob ng kwarto ng kambal. Ang tunog ng basag na salamin ay nag-iwan ng nakakakilabot na babala sa buong bahay. Ang tunog ng basag na salamin ay marahas na gumising sa buong ikalawang palapag ng mansyon. Nagtakbuhan ang mga katiwala, bit-bit ang takot sa kanilang mga mukha habang sinusundan ang pinagmumulan ng kaguluhan. Sa loob ng silid ng kambal, isang nakadudurog na eksena ang bumulaga sa kanila. Si Leo, na matagal nang pinagkaitan ng sigla, ay nagpupumigla sa sahig. Ang kanyang maliliit na kamay ay walang awang inihahagis ang anumang makuha niya. Mga mamahaling laruan, makapal na libro, at porselanang lampara. Namumula ang kanyang mukha. Ang mga mata ay nanlalaki sa halong takot at matinding galit na hindi maipahayag ng kanyang piping labi. Isa itong matinding pag-atake ng panik, isang pagsabog ng damdaming matagal na kinulong sa dilim. Mabilis na pumasok si Beatrice. Ang mukha ay ginawang kawangis ng isang nag-aalalang tiyahin. Sinubukan niyang hawakan ang nanginginig na balikat ni Leo. Pilit na hinihila ang bata patayo upang patigilin ito. Ngunit sa halip na kumalma, lalong nagwala si Leo. Naramdaman ng bata ang huwad na kalinga. Sa isang iglap ng matinding desperasyon na ipagtanggol ang sarili, idiniin ni Leo ang kanyang mga ngipin sa braso ni Beatrice. Isang matalim na tili ng hapdi ang pinakawalan ng ginangnang mabaon ang mga namnawang ngipin ng bata sa kanyang balat hanggang sa tumulo ang mainit na dugo. Napaatras si Beatrice.
hawak ang kanyang sugatang braso. At sa isang maikling sandali ay sumilay ang purong puot sa kanyang mga mata bago niya muling isinuot ang maskara ng pagiging biktima. Nakatayo lamang si Antonio sa hamba ng pinto, naninigas at walang magawa. Ang haligi ng tahanan, ang kinatatakutang bilyonaryo sa mundo ng negosyo, ay pinapanood ang pagguho ng sarili niyang anak nang hindi malaman kung paano ito yayakapin. Ang mahabang panahong ibinaon niya ang sarili sa trabaho ay nagnakaw sa kanya ng karapatan at kaalaman kung paano maging isang ama. Nakita niya ang takot sa mata ng kanyang anak, hindi sa mga basag na gamit, kundi sa mismong mga taong nakapaligid dito. Sa gitna ng kaguluhang yon, walang atubiling tinabig ni Cristina ang mga nakaharang na katiwala. Nilabag niya ang mahigpit na utos ni Antonio. Wala siyang pakialam kung masugatan ang kanyang mga paa sa nagkalat na bubog sa sahig. Tumakbo siya at mabilis na lumuhod, ibinuka ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap ang nagwawalang si Leo. Ibinabaon niya ang mukha ng bata sa kanyang mainit na dibdib, pilit na sinasalag ang anumang paninikad nito. Kasabay ng mahigpit na yakap ay ang pamilyar at mahinahong pag-usal ni Cristina ng himig ng kanilang paboritong kundiman. Ang paulit-ulit na pag-awit niya, kahit garalgal at puno ng luha, ay naging isang makapangyarihang gamot. Unti-unting nawalan ng lakas ang panlaban ni Leo. Ang paninigas ng katawan ng bata ay napalitan ng panginginig, hanggang sa ang kanyang piping galit ay nauwi sa isang malalim at mapait na paghagulgol. Humigpit ang kapit ng maliliit na daliri ni Leo sa gusot na uniforme ni Cristina. Ibinubuhos sa estrangherang ito ang lahat ng sakit ng pangungulila. Sa kabilang banda, nakita ni Antonio si Lea na tahimik ding lumuluha sa kanyang wheelchair. Nakatitig kay Cristina nang may labis na pananabik at pasasalamat. Doon napagtanto ni Antonio ang isang masakit na katotohanan. Hindi ang musika ni Cristina ang sumisira sa isipan ng kanyang mga anak. Ang kanyang pagiging manhid at ang pagkakait ng pagmamahal ang tunay na lumalason sa kanila. Makalipas ang isang oras, nang mapayapa nang makatulog ang kambal sa piling ng isa't isa, ipinatawag ni Antonio si Cristina sa kanyang pribadong aklatan. Pagkapasok niya, nadatnan niya ang bilyonaryo na nakaupo sa likod ng malaking mesa, nakayuko at hawak ang kanyang sintido. Ang paligid ay nababalot ng mabigat na katahimikan, malayo sa mapagmataas na hangin na palaging nakapaligid sa lalaki. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Antonio. Ang kanyang mga mata ay puyat, pagod, at sa unang pagkakataon, puno ng pagsisisi. Ibinaba ng isang makapangyarihang lalaki ang kanyang pader ng pagmamataas. Nagkamali ako. Ang mahina, ngunit malinaw na pag-amin ni Antonio. Ang tinig ay tila pinipiga mula sa kanyang lalamunan. Patawad, Cristina. Patawad sa pagiging bulag ko. Hindi inaasahan ni Cristina ang mga salitang yon. Ang matinding kaba at pagod na naipon sa kanyang dibdib magdamag ay biglang naghahanap ng awang. Bago pa niya mapigilan, nag-unahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Nakatayo lang siya roon, tahimik na umiiyak, balot ng panginginig matapos ang labis na takot na baka tuluyang may masamang nangyari kay Leo. Tumayo si Antonio. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay dahan-dahang lumapit sa dalaga. Dumukot siya ng isang malinis na panyo mula sa bulsa ng kanyang pantalon at maingat na inabot ito kay Cristina. Nang abutin ni Cristina ang panyo, nag-abot ang kanilang mga balat, isang mahina ngunit kuryenteng pagdikit ng kanilang mga daliri. Imbes na mabilis na bawiin ang kanyang kamay, nanatili si Antonio. Hinayaan niyang maglakbay ang init ng kanyang palad patungo sa magaspang, ngunit nag-aalagang mga daliri ng dalaga. Sa mga segundong yon, walang salitang namutawi. Ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap ng mas malalim pa sa anumang pangako. Isang tahimik na pagsasalo ng sakit, pag-unawa, at isang umuusbong na damdamin na pareho nilang kinatatakutan ngunit hindi na matatatakasan.
Nang dahan-dahang ibaba ni Christina ang kanyang paningin upang punasan ang kanyang luha, nahagip ng kanyang mga mata ang isang nakabalangkas na larawan ng yumaong asawa ni Antonio sa ibabaw ng mesa. Ngunit may isang kakaibang detalye na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang gilid ng mismong litrato sa loob ng salamin ay may malinaw na punit. Isang sinadyang pagpunit na maingat na itinago upang hindi agad mapansin. Sino ang may kayang manira ng alaala ng namatay na reyna ng mansyong ito? Bago pa man siya makapagsalita, isang malamig na hangin ang pumasok mula sa pasilyo. Sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng aklatan, nakatayo sa dilim ang matriarka ng pamilya. Nakatitig si Doña Carmen sa magkahawak na kamay ni na Antonio at Cristina. Ang kanyang anyo ay hindi gumagalaw, ngunit ang nakakamatay na lamig sa kanyang mga mata ay nangangako ng isang paparating na sumpa na dudurog sa anumang binhing umuusbong sa palasyong yon. Ang malamig na tingin ng matanda. Ang malamig na tingin ng matanda ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa natitirang init ng gabi. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ipinatawag ni Doña Carmen si Antonio sa malawak na hapagkainan. Walang ibang tao sa paligid, tanging ang tahimik na paglapag ng porselanang tasa sa platito ang bumasag sa tensyon ng madaling araw. Tinitigan ng matriarka ang kanyang anak, ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit may dalang nakamamatay na lason ng pagbabanta. Mariin niyang binalaan si Antonio na huwag kailanman kalimutan ang kanyang estado sa buhay at ang marangal na pangalan ng pamilyang dinadala niya. Ipinaalala niya rito na ang mga taong binayaran upang maglinis ng dumi ay hindi dapat kailanman binibigyan ng puwang sa hapag, lalo na't may asawang naghihintay ng hustisya sa kabilang buhay. Tumahimik lamang si Antonio, ngunit ang paghigpit ng kanyang panga at ang madilim niyang paningin ay nagpapakita ng isang naglalaban na isipan. Upang matiyak na walang magiging hadlang sa kanyang mga malilikot na plano, inutusan ni Doña Carmen si Cristina na lumabas ng mansyon upang mamili ng mga partikular na gamot para sa mga bata sa pinakamalayong botika sa syudad. Isa itong pagkakataon na matagal nang hinihintay ni Beatriz. Nang makasiguro ang ginang na nakalabas na ng tarangkahan ng dalaga, palihim siyang naglakad patungo sa maliit at payak na silid ni Cristina sa dulo ng pasilyo ng mga katiwala. Ang kanyang matatalim na mata ay naghahanap ng anumang bagay na nagbibigay ng lakas sa hamak na tagapag-alaga. Hanggang sa makita niya ang lumang gitara na nakasandal sa gilid ng maliit na kama. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatriz. Dinampot niya ang instrumento nang walang pag-aatubili. Ang matigas na kahoy ay walang awang bumigay at nawasak sa ilalim ng marahas na paghampas nito sa matigas na sementong sahig. Nag-iiwan ng nakakapasong tunog ng pagkawasak na tila mga butong unti-unting nababali at napupunit sa himpapawid. Hindi pa nakontento. Malupit niyang tinapakan ang natitirang buong bahagi ng katawan nito hanggang sa tuluyang mapatid ang mga kwerdas at maging pira-piraso ang tanging alaala ni Cristina sa kanyang pinakamamahal na ama. Makalipas ang ilang oras, pagbalik ni Cristina, ang matinding pagod mula sa mahabang paglalakad at mabigat na trapiko ay mabilis na napalitan ng matinding paninikip ng dibdib. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid, tumambad sa kanya ang isang hindi inaasahang bangungot. Ang kanyang gitara, ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa yumaong ama, na naging kakampi niya sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak, ay pira-pirasong nakakalat sa loob at paligid ng basurahan. Gumuho ang kanyang buong mundo. Parang pinunit ang kanyang kaluluwa habang nakatitig sa mga sirang kwerdas at nagkadurog-durog na kahoy na dati ay lumilikha ng nagagandahang himig. Saktong dumaan si Beatriz sa nakabukas na pinto. Huminto ang ginang, pinagkrus ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib at nag-iwan ng isang nakakalasong na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oops,
Matamis ngunit mapangutyang wika ni Beatrice. Ang boses ay sinadyang lakasan upang idiin ang sakit. Akala ko kasi basura na, kaya itinapon ko. Tutal, ang mga basurang bagay ay dapat manatili sa basurahan, kung saan sila nabibilang kasama ng mga nag-aangkin nito. Walang lumabas na salita sa bibig ni Christina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak at lumaban pabalik sa kawalang hiyang iyon. Ngunit ang bigat ng utang ng kanyang pamilya at ang kontratang pumipigil sa kanyang kalayaan ay tila makapal na kadenang sumasakal sa kanyang lalamunan. Nang tuluyang maglaho ang mga nagmamalaking yabag ni Beatrice, nang hina ang mga tuhod ni Christina at tuluyan siyang bumagsak sa malamig na sahig. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng sirang kahoy. Hindi niya ininda ang talim ng mga nakausling bahagi na bumaon at humiwa sa balat ng kanyang mga palad. Niyakap niya ang mga basag na piraso sa kanyang dibdib na parang binubuhat ang kanyang sariling sugat. Hinahayaan ang kanyang mga luhang tahimik na pumatak at maghugas sa dumi ng kahoy. Ito ang pangungulilang walang katumbas na halaga. Isang pagkadurog na mas malalim pa sa anumang pisikal na pananakit. Sa bawat paghikbi na pinipigil niyang makawala sa kanyang mga labi, pakiramdam niya ay inilibing niya muli ang kanyang ama sa ikalawang pagkakataon. Sa kabilang banda ng pasilyo, naglalakad si Antonio, tahimik na sinusundan ang daan patungo sa kwarto ng mga bata upang silipin ang kalagayan ng mga ito. Ito ang unang pagkakataon na kusang loob siyang pupunta upang tingnan ang kambal ng hindi inuutusan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang, may napansin siya sa ibabaw ng makintab na sahig. Huminto siya at yumuko. Isang sariwang patak ng dugo ang nakadikit sa puting marmol. Sinundan ng kanyang mga nagtatakang mata ang maliliit na bakas ng pula na nagtuturo palayo sa kwarto ng mga bata, patungo sa pinto ng silid ng mga katiwala. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nagtatanong kung anong trahedya na naman ang nangyari sa loob ng kanyang tahanan habang siya ay abala sa kanyang opisina. Nang tuluyan niyang itulak ang siwang ng pinto, nanigas ang kanyang buong katawan. Nakita niya si Christina na nakaluhod sa sahig, humihikbi ng walang tunog, habang pilit na pinagdidikit ang mga basag na piraso ng kahoy gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang mga palad ng dalaga ay patuloy na nagdurugo. Binabasa ng pulang likido ang lumang instrumento na minsan nang nagbigay ng panandali ang lunas sa sakit ng kanyang mga anak. Paano ba tutugon ang isang lalaking pilit tinatakasan ng sakit ngayong nakikita niya ang mismong babaeng nagligtas sa kanyang pamilya na walang awang dinudurog ng sarili niyang kadugo? Ang patak ng dugo sa malamig na sahig. Ang patak ng dugo sa malamig na sahig ay tila apoy na sumunog sa natitirang pagtitimpi ni Antonio. Nakatayo siya sa siwang ng pinto, pinapanood ang babaeng tahimik na lumuluha habang pinupulot ang mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Walang salitang lumabas sa bibig ng bilyonaryo. Hindi siya pumasok upang abalahin ang pagluluksa ni Christina, ngunit sa pagtalikod niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik at nakakakilabot na puot. Kinagabihan, bago pa man makapagpahinga ang buong bahay, palihim na hinarang ni Antonio si Beatrice sa madilim na bahagi ng pasilyo. Ang ginang ay nagulat nang maramdaman ang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, sinalubong siya ng mga matang kasing lamig ng kamatayan. Binalaan ni Antonio ang kapatid ng kanyang yumaong asawa gamit ang isang boses na halos pabulong, ngunit may dalang bigat ng 1,000 banta. Ipinaalala niya rito na ang buong mansyon ay pag-aari niya at anumang pang-aabuso na ginagawa nito sa dilim ay hindi makakaligtas sa kanyang paningin. Walang sino man ang may karapatang manakit ng taong nag-aalaga sa kanyang mga anak. Namutla si Beatrice, ang panginginig ng kanyang mga labi ay nagtaksil sa kanyang pilit na pagmamatapang. Sa lalim ng gabi, habang ang buong mundo ay himbing na natutulog,
Nagkulong si Antonio sa kanyang aklatan, sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa kung saan karaniwang nakalatag ang mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngayon ay nakakalat ang mga pira-pirasong kahoy na duguan. Ang lalaking sanay na nag-uutos sa iba ay matiyagang nakaupo. Maingat na pinagdidikit-dikit ang bawat sirang bahagi ng lumang gitara gamit ang pandikit at sarili niyang mga kamay. Bawat patak ng pandikit, bawat pag-iingat na huwag magkamali ay isang tahimik na paghingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi niya nagawang pigilan. Inabot siya ng madaling araw, pilit na ibinabalik ang hugis ng kaisa-isang bagay na nagbibigay ng ngiti sa babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Kinaumagahan, nagising si Cristina na mabigat ang talukap ng mga mata mula sa magdamag na pag-iyak. Nang siya ay bumangon upang ayusin ang kanyang higaan, natigilan siya. Sa ibabaw ng kanyang unan ay nakapatong ang kanyang gitara. Hindi ito perpekto. Marami itong bakas ng mga bitak at nakatuyong pandikit, ngunit ito ay buo na. Sa ibabaw ng mga kwerdas ay may nakasingit na isang maliit na pirasong papel. May isang salita lamang na nakasulat doon gamit ang pamilyar at matikas na sulat kamay ng kanyang amo. Patawad. Isang mainit na alon ng emosyon ang mabilis na bumalot sa dibdib ni Cristina. Dala ang pagtataka at pasasalamat. Naglakad siya palabas ng kanyang silid upang hanapin si Antonio. Nang dumaan siya sa aklatan, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Pumasok siya at nadatnan ng bilyonaryo na nakatulog sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot at ang kanyang malalaking kamay na nakapatong sa ibabaw ng mga papeles ay puno ng natuyong pandikit at maliliit na gasgas. Nilapitan siya ni Cristina ng walang anumang ingay. Kinuha niya ang makapal na kumot na nakatupi sa gilid ng sofa at maingat na ipinatong ito sa malalapad na balikat ng lalaki. Akmang babawiin na niya ang kanyang kamay nang biglang gumalaw si Antonio. Mabilis na nahawakan ng malaking palad ng bilyonaryo ang panginginig ng mga daliri ni Cristina. Hindi nito iminulat ang kanyang mga mata, ngunit isang mahinang bulong ang pumigil sa paghinga ng dalaga. Huwag kang aalis. Ang pakiusap ng lalaki sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Ang boses ay puno ng pangungulila. Napatigil si Cristina. Naramdaman niya ang init ng balat ni Antonio. Walang malay na inikiskis ng lalaki ang kanyang pisngi sa magaspang ngunit nag-aalagang palad ni Cristina. Tila isang batang naghahanap ng kalinga at kapayapaan na matagal na niyang nawaglit. Ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ni Cristina ay halos magpabingi sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa amo at tagapaglingkod ay tuluyang gumuho, pinalitan ng isang wagas at dalisay na pag-unawa sa kalungkutan ng bawat isa. Habang nabubuo ang isang lihim at matamis na samahan sa loob ng aklatan, sa kabilang dulo naman ng mansyon ay may nagbabadyang panganib. Sa loob ng marangyang silid ni Beatriz, ang ginang ay pabalik-balik sa paglalakad habang mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Kausap niya ang isang estranghero mula sa kabilang linya. Ang kanyang mga salita ay maingat, ngunit puno ng kamandag. Nakikipagkasundo siya sa mga kalaban ng kumpanya ni Antonio. Nagpaplanong pabagsakin ang negosyo nito kung patuloy siyang babaliwalain at ipagpapalit sa isang hamak na katulong bago pa man magtanghali. Isang malakas na pag-anunsyo ang nagpatawag sa lahat ng miyembro ng sambahayan sa malaking bulwagan. Nakatayo si Doña Carmen sa pinakasentro, bakas ang labis na pagmamalaki sa kanyang anyo. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga mamahaling papel na ipapamudmod sa buong alta sosyedad. Inanunsyo ng matriarka sa harap ni Antonio at nang namumutlang si Cristina na magkakaroon ng isang napakalaki at marangyang piging sa katapusan ng linggo. Ang layunin ng pagdiriwang ay upang formal na ipakilala sa buong mundo ang bagong ina ng kambal na sina Leo at Lea. Isang desisyon na ginawa niya nang walang pagsang-ayon ng sarili niyang anak.
Ang imbitasyong may gintong letra. Ma, Ang imbitasyong may gintong letra ay tila isang hatol ng kamatayan para sa payapang buhay na sinisikap buuin ni Christina sa loob ng mansyon. Sa bawat sulok ng bahay, ang pagmamadali at paghahanda para sa nalalapit na piging ay naging isang malupit na paalala ng kanyang mababang katayuan. Ang mga mamahaling kurtina ay pinalitan, ang mga pilak na kagamitan ay pinakintab, at kasabay nito, ang pagtrato kay Christina ay muling naging malamig at malupit, na tila ba ang nakaraang paglapit ni Antonio sa kanya ay isang panaginip lamang na kailangang burahin. Inutusan ni Doña Carmen si Christina na gawin ang pinakamabibigat na trabaho. Mula sa paglilinis ng malalawak na bintana sa ilalim ng nakatirik na araw hanggang sa paglalaba ng mga mabibigat na alpombra, hindi hinayaan ng matanda na magkaroon ng kahit isang saglit na pahinga ang dalaga. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagpapahirap. Isang gabi, ipinatawag siya ni Doña Carmen sa gitna ng malaking bulwagan at inabutan ng isang luma, kupas, at may ilang bahagi na punit na uniforme ng katulong. Iyan ang isusuot mo sa gabi ng piging, ang mariing utos ni Doña Carmen. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. Magsisilbi ka sa mga pinakamahalagang bisita ng pamilya Villarreal. Gusto kong makita ng lahat kung nasaan ang tamang lugar mo sa paanan ng mga taong nagmamay-ari sa iyo. Huwag mong susubukang itago ang iyong pagiging hamak dahil sa gabi ng piging, ipapaalala ko sa buong mundo na ikaw ay isang utusan lamang na binayaran para manahimik. Yumuko si Christina. Pilit na nilulunok ang kanyang dignidad. Tinanggap niya ang gulanit na damit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa sahig upang hindi makita ng matanda ang apoy ng sakit at pagtitimpi sa loob ng kanyang puso. Habang abala ang lahat, palihim na kumilos si Beatriz. Sa gitna ng kaguluhan ng mga dekorasyon, pumasok ang ginang sa maliit na silid ni Christina. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mamahaling kwintas na gawa sa mga kumikinang na diamante, isang pamanang hiyas ng pamilya, at maingat na isiningit ito sa ilalim ng manipis na unan ni Christina. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang magiging huling pako sa krus na magpapalaya sa babaeng ito ng tuluyan. Sa kabilang banda, si Antonio ay pilit na ginagambala ng mga hindi inaasahang problema sa negosyo. Nakatanggap siya ng isang kagyat na tawag mula sa kanyang mga tauhan sa planta sa probinsya. May nagaganap umanong malaking sabotahe na maaaring magpabagsak sa kumpanya kung hindi niya agad pupuntahan. Bagaman mabigat ang loob na iwan ng mga bata at si Christina, wala siyang ibang pagpipilian. Bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, hinanap niya si Christina sa likuran ng mansyon. Natagpuan niya ang dalaga na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa piging. Lumapit si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Christina, isang mahinang pagpiga na nagpapahiwatig ng suporta. Aalis muna ako, Christina. Ngunit pangako, babalik ako bago mag-umpisa ang piging. Bulong ni Antonio, ang kanyang tinig ay may dalang pangako. Huwag kang matakot sa kahit anong sabihin nila. Magtiwala ka sa akin. Maingat na kinuha ni Christina ang maliliit na kamay ng kambal na sina Leo at Lea na nakasandal sa kanyang binti. Lihim niyang hinalikan ang noo ng mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kaba dahil alam niyang wala siyang kakampi kapag wala ang lalaking ito sa kanyang tabi. Tumango lamang siya kay Antonio, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan nito hanggang sa maglaho ito sa dulo ng kalsada. Nang sumapit ang hapon ng piging, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay naging kulay uling at ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang tindi. Sa isang liblib na kalsada, patungo sa probinsya, ang sasakyan ni Antonio ay biglang umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan
Nang pumutok ang gulong nito matapos dumaan sa mga nakakalat na pako na sinadyang ilagay doon. Nawalan ng kontrol ang sasakyan hanggang sa huminto ito sa gilid ng isang masukal na gubat, malayo sa anumang kabahayan. Sa loob ng mansyon, nagsimula ng dumagsa ang mga bisita. Si Christina ay nakasuot na ng gulanit na uniforme, nakatayo sa isang sulok habang nanginginig ang mga kamay. Sa labas, ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak, sinundan ng isang matinding liwanag na gumuhit sa langit. Ang pagdagundong ng kulog ay tila hudyat ng isang madugong labanan sa pagitan ng dangal at kasinungalingan. Ang pagdagundong ng kulog sa labas ng mansyon ay tila isang babala na hindi pinakinggan ng mga taong nagtatawanan sa loob ng malaking bulwagan. Nagsimula na ang marangyang piging at ang bawat sulok ng mansyon ay kumikinang sa ginto at kristal, habang ang pinakamayayamang angkan sa Manila ay nagtitipon-tipon bitbit ang kanilang mga huwad ng ngiti. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Christina sa isang madilim na sulok, suot ang gulanit at kupas na unipormeng ibinigay ni Doña Carmen. Ramdam niya ang bawat matalim at mapanghusgang tingin mula sa mga bisita. Ang ilan ay nagbubulungan habang nakatakip ang mga kamay sa kanilang bibig. At ang ilan ay tahasang umiiwas na tila ba ang presensya ni Christina ay isang sakit na nakakahawa. Huwag mong hahawakan ng baso ko, baka madumihan ang alak sa suot mong basahan. Ang mapanirang biro ng isang mayamang matrona habang dinadaanan si Christina na natiling nakayuko ang dalaga. Mahigpit na hawak ang tray ng mga pagkain hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri. Nilunok niya ang bawat lait at bawat tawa. Iniisip ang pangako ni Antonio na babalik ito. Ngunit sa bawat paglipas ng minuto at sa lalong paglakas ng buhos ng ulan sa labas, unti-unting namamatay ang pag-asa sa kanyang puso. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumayo si Beatrice sa entablado. Ang kanyang muka ay biglang napuno ng kunwaring takot at pagkabahala. My necklace. Ang heirloom necklace ng pamilya ko nawawala. Ang naghihisteryang sigaw ni Beatrice na kumuha sa atensyon ng lahat. Ang musika ay biglang huminto. Pinalitan ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Mabilis na lumapit si Doña Carmen. Ang anyo ay puno ng awtoridad at galit. Walang lalabas sa bulwagang ito hanggat hindi nahahanap ang kwintas. Ang deklara ng matanda. Guard, halughugin ang lahat ng sulok, lalo na ang kwarto ng mga katulong. Pinanood ni Christina ang pagtakbo ng mga guwardiya patungo sa pasilyo ng mga katiwala. Ramdam niya ang isang malamig na kaba na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi nagtagal, bumalik ang isang gwardiya dala ang miyang isang kumikinang na hiyas, ang kwintas ni Beatrice. Natagpuan daw ito sa ilalim ng manipis na unan sa maliit na silid ni Christina. Kinaladkad ng mga gwardiya si Christina patungo sa gitna ng bulwagan, sa harap ng daan-daang pares ng mga matang puno ng panghuhusga at puot. Isang patay gutom na magnanakaw, ang galit na sigaw ni Doña Carmen. Bago pa man makapagsalita si Christina, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ng matanda sa harap ng lahat. Isang sampal na hindi lamang nagpamanhid sa kanyang mukha kundi tuluyang dumurog sa kanyang huling hibla ng dignidad. Magnanakaw ka, pinatira ka namin dito, pinakain, tapos ito ang isusukli mo? Ang sigaw ni Beatrice, habang ang mga bisita ay nagsimulang magtawanan at mag-iwan ng mga salitang mas masakit pa sa latay ng sampal. Walang magawa si Christina kundi ang humikbi ng walang tunog. Naramdaman niya ang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang parusa. Ang pader ng katarungan ay tuluyang gumuho sa kanyang harapan. At ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo para sa kambal ay tila binaliwala ng malupit na kasinungalingang ito. Inanunsyo ni Beatrice sa harap ng lahat na dahil sa nangyaring ito, wala nang karapatan si Christina na manatili sa mansyon. Idineklara rin niya na siya na ang tatayo bilang bagong ina ng mga bata upang protektahan ang mga ito
mula sa masasamang impluensya na gaya ni Cristina. Ipinag-utos ni Doña Carmen na kaladkarin ang dalaga palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na bagyo. Wasak, pagod at walang kalaban-laban, tumalikod si Cristina. Ang bawat hakbang niya palayo sa bulwagan ay puno ng pait. Naisip niya ang mga bata, ang mga paslit, na tanging nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Paano na sila sa kamay ng mga demonyong ito? Habang hinihila siya ng mga gwardiya patungo sa malaking pinto, mahigpit na kinagat ni Cristina ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito. Pinipigilan ang sariling humagulgol sa harap ng mga taong walang puso. Akmang hahakbang na siya palabas sa gitna ng madilim at basang gabi nang biglang mangyari ang isang bagay na nagpatahimik sa buong mansyon. Isang garalgal at maliit na tinig, isang boses na 2 taon nang hindi naririnig ng sinuman, ang biglang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Isang boses na puno ng pagmamakaawa at labis na pangungulila. "Mama Chris!" Ang sigaw ni Leia mula sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay puno ng luha habang nakalahad ang mga maliliit na kamay patungo sa babaeng palayo na. Ang garalgal na boses ng isang bata. Ang garalgal na boses ng isang bata ay tila isang banal na himala na nagpabato sa bawat taong naroroon sa malawak na bulwagan. Ang mga basong kristal na hawak ng mga bisita ay nanatiling nakabitin sa hangin at ang bawat bulungan ay biglang naputol. Nabigla ang lahat. Nakatayo mula sa kanyang wheelchair ang maliit na si Leia. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit matatag ang kanyang paningin. Umiiyak siya ng malakas. Ang mga maliliit na kamay ay nakalahad patungo kay Cristina, na tila ba ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang kaligtasan. "Mama Chris, huwag ka nga alis. Mama Chris." Ang muling pagsigaw ng bata. Ang bawat salita ay punlo ng matinding pait na bumasag sa puso ng mga nakikinig. Agad na kumalas si Cristina mula sa pagkakahawak ng mga gwardiya. Wala siyang pakialam kung ituring siyang suwail o magnanakaw. Ang tanging mahalaga ay ang boses na matagal na niyang ipinagdarasal na marinig. Tumakbo siya at mabilis na lumuhod sa harap ni Leia. Sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Doon, sa gitna ng marangyang bulwagan, sa harap ng mapanghusgang lipunan, nagtagpo ang 2 kaluluwang pinag-ugnay ng tunay na pagmamahal. Humagulgol si Cristina. Ibinabaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat ni Leia, habang ang bata ay patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan. Sa gitna ng dramang iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay marahas na bumukas. Isang matangkad na figura ang pumasok mula sa gitna ng malakas na ulan. Si Antonio. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Nasaksihan niya ang lahat mula sa hamba ng pinto. Ang gulanit na damit ni Cristina, ang bakas ng sampal sa pisngi nito, at ang pagmamakaawa ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Antonio. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang marka sa mamahaling karpet, at ang bawat yabag ay tila nagpapatahimik sa buong mundo. Mabilis na lumapit si Beatrice, sinusubukang isalba ang kanyang sarili gamit ang kanyang mapagkunwaring tinig. "Antonio, thank God you're here. You won't believe what this girl did. She stole my heirloom necklace. Nahuli namin siya sa sarili niyang kwarto. She's a thief, Antonio. Kailangan na siyang ipakulong." Ang naghihisteryang sumbong ni Beatrice. Ang mga mata ay naniningkit sa pekeng takot. Ngunit hindi siya pinansin ni Antonio. Lumapit ang bilyonaryo kay Beatrice, inagawang kupitan ng alak mula sa nanginginig na kamay nito. At sa isang mabilis na pagkumpas, marahas niya itong inihagis sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw. Isang malakas na ingay na tila hudyat ng pagtatapos ng mga kasinungalingan. "Enough with your lies, Beatrice." Ang galit na sigaw ni Antonio
Ang boses ay sapat na upang manginig ang buong mansyon. Akala niyo ba ay bulag ako? Akala niyo ba ay hindi ko alam ang mga pinaggagawa niyo sa loob ng bahay na ito kapag wala ako? I checked the remote security feed mula sa opisina ko bago maputol ang signal sa kalsada. Nakita ko kung paano mo isiningit ang kwintas sa ilalim ng unan ni Christina. At alam ko rin na ang mga pako sa kalsada ay utos mo. Namutla si Beatrice. Maging si Doña Carmen ay napaatras, hindi makapaniwala na ang kanyang anak ay maglalakas loob na hiyain sila sa harap ng lahat. Antonio, how dare you talk to her like that in front of our guests? Ang pagtatangka ng matanda na bawiin ang autoridad. She's a servant. She doesn't belong here. Hindi siya alipin, Ina. Ang ganting sigaw ni Antonio habang mabilis siyang lumalapit kay Christina. Siya ang nagbalik ng boses ng anak ko. Siya ang nagbigay ng buhay sa bahay na ito na ginawa ninyong sementeryo ng mga alaala. Hinubad ni Antonio ang kanyang mamahaling suit jacket. Nabasa rin ng ulan, ngunit may sapat na init. Maingat niya itong ipinatong sa mga balikat ni Christina upang takpan ang kanyang gulanit na uniforme at ang kanyang kahihiyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng dalaga, isang hawak na puno ng proteksyon at pagkilala. Sa harap ng daan-daang mga bisita, sa harap ng media at ng alta sosyedad, tumingin si Antonio ng diretso sa lahat. Hindi siya tagapagsilbi. Siya ang puso ng pamilyang ito at siya ang tanging babaeng mahal ko. Ang buong tapang na deklarasyon ni Antonio. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog, nag-iiwan ng matinding gulat at bulungan sa paligid. Isang matinding katahimikan ang muling namayani bago ito binasag ng nanginginig na boses ni Doña Carmen. Ang matanda ay tila isang sugatang leon na handang pumatay upang mapanatili ang kanyang pride. Kung lalabas ka ng pinto na yan, kasama ang babaeng yan, Antonio, kakalimutan kong anak kita. Aalisan kita ng lahat ng mana, ng kumpanya, at ng marangyang pangalang dinadala mo. Maghihirap kayo, isusumpa kita. Ang banta ng matriarka, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot. Ang banta ng kawalan. Ang banta ng kawalan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ngunit sa halip na takot, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Antonio. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa marangyang palasyo na naging kulungan ng kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Sa harap ng lahat, dahan-dahang kinapa ni Antonio ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang mabigat na kumpol ng mga susi ng mansyon at ang gintong card na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Ang tunog ng paglapag ng mga susi sa ibabaw ng matigas na mesang marmol ay tila isang hudyat ng paglaya. Walang pag-aatubili, tinalikuran ni Antonio ang lahat ng yaman na ipinapanakot ng kanyang ina. Ina, ang yaman ay walang silbi kung yelo at puot ang nakatira sa loob ng bahay. Ang mahinahon, ngunit mariing pahayag ni Antonio, mas pipiliin ko ang maghirap kasama ang mga taong nagtuturo sa akin kung paano muling magmahal kaysa mabulok sa gintong hawla na ito kasama ang mga taong walang puso. Binuhat ni Antonio ang maliit na si Leo mula sa kanyang wheelchair. Inalalayan si Lea na nanginginig pa ang mga binti at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Christina. Sabay-sabay silang lumakad patungo sa malaking pinto, hindi lumilingon sa mga bisitang nakanganga sa gulat. Ang bawat hakbang nila palabas ng mansyon ay tila pagpunit sa mga tanikala ng nakaraan. Sa likuran nila, ang matinis na tili ng galit ni Doña Carmen ay unti-unting humina, napalitan ng isang nakakabininging katahimikan habang ang matanda ay unti-unting bumabagsak sa sahig, na iwang mag-isa sa gitna ng kanyang mga mamahaling kagamitan. Si Beatrice naman ay hindi na nakatingin sa kanila. Abala siya sa pagtatago ng kanyang muka mula sa mga kamera ng mga bisitang kanina lamang ay kaibigan niya. Ngunit ngayon ay pasimpleng kumukuha ng video ng kanyang kahihiyan. Lumipat ang pamilya sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa labas ng syudad.
Malayo ito sa karangyaan ng pamilyang Villarreal. Walang mga katiwalang naghihintay sa kanilang utos, walang malalawak na hardin at walang mamahaling gamit. Ang paligid ay payak, ngunit sa unang pagkakataon, ang bawat sulok ay puno ng liwanag at tunay na init. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon sila para sa kanilang unang hapunan sa bagong tahanan. Ang hapagkainan ay gawa lamang sa simpleng kahoy at ang kanilang ulam ay hindi mga imported na karne, kundi simpleng itlog at mainit na kanin. Nakasuot si Antonio ng isang ordinaryong t-shirt, malayo sa kanyang nakasanayang mamahaling suit. Ang bilyonaryong dati ay pinagsisilbihan ng sandamakmak na katulong ay ngayon lang nakaranas na humawak ng sandok at kawali. Naging masaya at puno ng tawanan ang paligid nang makita ni Cristina ang kinalabasan ng pagluluto ni Antonio. Isang malakas na tawa ang kumawala sa dalaga nang makitang sunog ang isang bahagi ng itlog na niluto ng bilyonaryo. Maging ang kambal na sina Leo at Leia ay hindi mapigilang mapangiti habang pinapanood ang kanilang ama na tila batang nagkakamot ng ulo dahil sa kanyang kapalpakan sa kusina. Sa gitna ng simpleng pagkaing iyon, naramdaman nila ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng salapi. Ito ang tamis ng paglaya at ang kapayapaan ng isang pusong nakahanap na ng tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata sa kanilang maliit na kwarto, nanatiling gising si Antonio at Cristina. Nakaupo sila sa maliit na beranda, pinapanood ang mga bituin sa langit. Kinuha ni Antonio ang kanyang telepono na kanina patahimik. Sa gitna ng dilim, biglang umilaw ang screen nito. May isang mensahe mula sa kanyang personal na abogado, isang dokumentong may kalakip na lihim na impormasyon tungkol sa mga ari-ariang hindi kailanman naging bahagi ng mana ni Doña Carm. Ang pag-ilaw ng screen ng telepono ay nagdadala ng isang bagong kabanata na hindi nila inaasahan. Ang pag-ilaw ng screen ng telepono sa gitna ng kadiliman ay nagdala ng isang balitang hindi inaasahan ni Antonio. Kinaumagahan, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng kanilang maliit na apartment, ipinaliwanag ni Antonio kay Cristina ang nilalaman ng mensahe mula sa kanyang abogado. Bagaman tinalikuran niya ang mansyon at ang kayamanang kontrolado ng kanyang ina, ang kumpanyang itinayo niya sa sarili niyang pawis at talino, isang investment firm na malayo sa pangalan ng mga Villarreal, ay nananatiling sa kanya. Hindi sila maghihirap sa paraang iniisip ni Doña Carmen, ngunit malaya na sila mula sa bawat tanikala ng nakaraan. Sila ay may sapat na para mamuhay ng marangal at masaya, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Isang linggo ang lumipas, nagpasya ang pamilya na magtungo sa isang payapang dalampasigan. Ang mahinang huni ng mga alon na humahalik sa pampang ay ang tanging musikang bumabalot sa kanila. Malayo sa ingay ng syudad, masayang naglalaro ang kambal sa buhanginan. Si Leo ay pilit na iginagalaw ang kanyang mga binti habang nakasandal sa isang kahoy, at si Leia ay maririnig na mahinang sumasabay sa himig na inaawit ni Cristina. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa mga sugat ni Antonio. Pinagmamasdan niya sila mula sa malayo at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagod, kundi ng isang wagas na kapayapaan. Hinitit ni Antonio ang kamay ni Cristina upang maglakad sila ng bahagya palayo sa mga bata, patungo sa bahagi ng dalampasigan kung saan ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel dahil sa papalubog na araw. Huminto ang bilyonaryo at hinarap ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba at pasasalamat. Dahan-dahan niyang kinuha ang magkabilang kamay ni Cristina. Dinaramdam ang init at gaspang nito na naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Cristina, dinala mo ang musika sa isang bahay na binalot ng katahimikan. Ang panimula ni Antonio, ang boses ay puno ng emosyon.
Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat dahil pinulot mo ang mga basag na piraso ng buhay ko at muli mo itong binuo ng higit pa sa inaasahan ko. Hindi ko maipapangako ang isang palasyo dahil ayaw ko nang bumalik doon. Ngunit ipinapangako ko ang isang tahanang puno ng pagmamahal, katapatan at kalayaan. Kaya mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Antonio ang isang simpleng singsing. Wala itong dambuhalang brilyante na nakasanayan sa kanyang mundo. Ngunit ito ay siksik sa kahulugan at pangako ng isang bagong simula. Isang mainit na alon ng kaligayahan ang mabilis na bumalot sa puso ni Christina. Ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na sa dulo ng lahat ng pang-aapi at sakit, nakatagpo siya ng isang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Tinanggap ko ang kontrata mo noon dahil sa utang ng ama ko. Ang mahinang tugon ni Christina habang tumutulo ang kanyang luha ng kagalakan. Ngunit ngayon, tinatanggap ko ang singsing mo dahil sa pagmamahal na itinuro mo sa akin. Ikaw ang aking tahanan, Antonio. Isang mainit, malalim, at mapagkalingang halik ang pinagsaluan ng dalawa sa gitna ng dapit hapon. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo, sumasabay sa banayad na paghampas ng dagat. Ang bawat sandali ay tila huminto. Binabalot sila ng isang katahimikang puno ng pag-asa. Sa hindi kalayuan, ang kambal ay tumakbo patungo sa kanila. Ipinatong ang kanilang maliliit na kamay sa magkahawak na kamay ni na Antonio at Christina, isang simbolo ng isang pamilyang tuluyan nang nabuo mula sa pagkakawasak. Habang unti-unting lumalabo ang tanawin kasabay ng pagdilim ng langit, ang tanging naiwan ay ang awit ng dagat at ang pangako ng isang bagong umaga na hindi na muling mababalot ng yelo ng nakaraan. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay naging isang buhay na patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa tibay ng pusong marunong magpatawad at muling magsimula. Ang alingaw-ngaw ng kahapon ay dahan-dahang napapawi sa paglipas ng mga buwan na tila mga bakas ng paa sa buhanginan na binura na ng mapagpatawad na agos ng dagat. Sa loob ng napakalaki at marangyang mansyon ng mga Villarreal, ang katahimikan ay muling naghari. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay isang katahimikang may dalang bigat at pait. Nakaupo si Doña Carmen sa dulo ng kanyang mahabang hapagkainan, napapaligiran ng mga pilak na kubyertos at pagkaing inihanda ng mga bayarang katulong. Ngunit wala siyang makausap. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ng kanyang anak na mas piniling maging malaya kaysa manatili sa kanyang piling. Pinapanood niya ang mga video sa kanyang tablet, mga nakaw na sandali ng kanyang mga apo na tumatawa at naglalaro sa isang simpleng parke. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng kawalan. Mayaman siya sa salapi, ngunit hikaw sa pagmamahal. Ang kanyang pride na itinuturing niyang korona ay naging isang malamig na rehas na kumulong sa kanya sa pag-iisa. Si Beatriz naman ay tuluyan ng tinalikuran ng lipunang pinag-alayan niya ng kanyang dangal. Ang kanyang pangalan ay naging paksa ng bawat usap-usapan, hindi bilang isang respetadong biyuda, kundi bilang isang babaeng nabulag ng inggit at kasakiman. Wala nang mga imbitasyon sa mga mararangyang piging, wala nang mga huwad na kaibigang humahanga sa kanyang mga alahas. Sa tuwing titingin siya sa salamin, ang nakikita niya ay isang anyong tumatanda sa galit. Isang babaeng nagnasang magnakaw ng kaligayahan ng iba, ngunit sa huli ay naiwang walang-wala. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit ngunit lunti ang bakuran, isang nagagandahang himig ng gitara ang pumapailan lang sa hangin. Nagbukas si Christina ng isang maliit na music school para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Hindi na siya ang yuyuko at tatahimik sa harap ng pang-aapi. Siya na ngayon ang nagbibigay ng boses sa mga taong pinagkaitan nito.
Pinapanood niya ang kanyang asawa, si Antonio, na matiyagang tinuturuan si Leo na magtanim ng mga halamang gamot habang si Lea ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa paaralan. Isang hapon, habang nagpapahinga ang dalawa sa ilalim ng puno ng mangga, dahan-dahang sumandal si Christina sa balikat ni Antonio. "Napatawad mo na ba sila, Antonio?" Ang mahinang tanong ng dalaga habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim ang lalaki at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Ang galit ay isang mabigat na bagahe. "Christina, iniwan ko na yon sa pintuan ng mansyong yon nang lumabas tayo. Hindi ko sila kailangang kalimutan, ngunit pinili ko ang kapayapaan para sa atin. Ang patawarin sila ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kalayaan." Ngumiti si Christina, ramdam ang katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sakit na dinanas niya sa kamay ni na Doña Carmen at Beatriz ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katapang. Natutunan niya na ang pagtitiis ay may hangganan at ang tunay na kabutihan ay hindi nangangahulugan ng pagiging sunod-sunuran, kundi ang pagkakaroon ng lakas na tumayo para sa katotohanan. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap ang trabaho at may mga hamon pa rin sa kalusugan ng mga bata. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, alam nilang mayroon silang babalikang yakap na totoo. Ang kapayapaang nahanap nila ay hindi nanggaling sa katahimikan ng paligid, kundi sa kapanatagan ng kanilang mga puso na nagmamahalan ng walang pagkukunwari. Ang huling aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig ay simple lamang. Ang tunay na tahanan ay hindi yari sa mga pader na ginto at marmol. Ang tunay na tahanan ay matatagpuan sa bawat pintig ng pusong marunong rumespeto, sa bawat himig ng awit na puno ng kalinga, at sa lakas ng loob na iwanan ang lahat ng karangyaan kapalit ng isang payapa at tapat na pag-ibig. Sa dulo ng bawat bagyo, laging may bagong umaga para sa mga taong naniniwala sa himala ng pag-asa at kapatawaran. Ang awit ng kanilang buhay ay patuloy na aalingaw-ngaw, isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng nakaraan.